Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 14, 2025, Lunes Santo. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 42, verses 1 to 7. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. May hinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi pabaliin, ilaw na aandap-andap niya, di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig, at ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikat, nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa, at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, "Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, araw ng Lunes Santo. At tayo po ay nagsimula na sa ating pong Semana Santa. Ito ang tinuturing natin bilang mga banal at mahalagang araw sa buhay natin at sa buhay ng simbahan, sa buhay pananampalataya natin. Dahil dito ay pinagninilayan natin ang mga pinagdaanan ni Jesus, ng ating Panginoong Jesucristo, ayon na rin siyempre sa kalooban ng ating Diyos. Kaya nga po sa ating unang pagbasa sa araw na ito ay pinapahayag sa pamamagitan ni Isaías ang propesiya tungkol sa isang lingkod ng Panginoong Diyos. At dinidescribe niya na ang lingkod na ito ay mababang loob, at ang kanyang misyon at papel ay ang maglingkod o maging lingkod sa sangkatauhan. At itinuturing na itong lingkod na ito ay isang masunurin sa Diyos. Siya ang anak ng Ama. Walang iba kundi si Jesus. Kaya nga po, kaya nga mga mahal na araw ang tawag natin dito dahil hindi basta-basta. Kaya mahal na araw. Masyadong malaki ang hinihingi o ibibigay ng Diyos para sa tao, para sa kaligtasan. Hindi ito cheap, hindi ito mura lang. Ito ay mahal. Walang katumbas na halaga sa mundong ito, gaano man kamahal ang mga diamante o kung ano man pinakamahal na mga kayamanan sa mundong ito, hindi matutumbasan ang halaga ng gagawing pagliligtas ni Jesus para sa sangkatauhan, ang gagawin niyang pag-aalay ng kanyang sarili. Kaya mahal. Mahal para palampasin mo, mahal para baliwalain mo, at napakalaking ang kawalan sa tao kung hindi ito ma-appreciate, kung hindi ito pag-uukulan ng pansin. Sa realidad, nakakalungkot, pero ito nangyayari. Talagang kahit mahal na araw na, marami po ang mas pinipili na magtrabaho, ang kumita, kasi sayang ang negosyo, sayang ang kikitain sa isang araw o ilang araw na pagsasara. Kaya sagad-sagaran na kahit na holiday ay sinisikap ng iba na makapagtrabaho, kumita. Kaya nga meron tayong isang buong taon na hinihiling sa atin na paghandaan mo
ang araw na ito. Binigyan tayo ng 40 araw, 5 linggo, na sana nakapag-save tayo para hindi mo kinakailangang magtrabaho sa mga mahal na araw. Para na sa ganon, ikaw at ang iyong pamilya ay makatutok sa pagninilay sa mga bagay na gagawin ng Diyos para sa atin. Taon-taon na itong ginagawa dahil napakarami pang tao ang hindi pa nakakakilala o ayaw kumilala sa kaligtasang ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa sa inyo po na may mga pagkakataon, sa inyo na may oras, sa inyo na walang inaalala, sana po ay pagtuunan ninyo ng pansin ang mga mahal na araw. Sinamahan natin, sinalubong natin si Jesus, iwinigayway natin ang ating mga palaspas kahapon. Sana po ay samahan natin siya sa bawat araw na ito ng mga mahal na araw o Semana Santa. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.